Lahat ng alchemist. Lahat ay itinuturing ang mga pambihirang espiritual na damo bilang kanilang buhay. Ngunit ikaw ay itinapon ito ng iba. Itinatapon ang mga gamot na may masangsang na amoy bilang pinakamataas na kayamanan. Ang iba ay gumagamit ng sagradong pugon para sa kanilang alchemy. Umaasa ka sa araw-araw na pagtulak ng isang gulong na kariton para sa iyong paglikha ng elixir. Pumunta sa tambakan ng basura para mangolekta ng mga kalat. Lahat ng tao. Lahat sila ay nagtatawa sa iyo bilang isang baliw na may siraang ulo. Pati ang namamahala sa inyong sekta ay sinabihan kang isinilang na malas. Ngunit hindi nila alam. Ikaw ay nakakabit sa alamat na sistema ng lahat ng bagay na nagiging isa. Maaaring gawing yaman ang basura. Gamitin ang pinakamasangsang na dulo. Gumawa ng sapat na makakapagpabago sa buong mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Sobrang nakabaliw na pambihirang elixir. Sa labas ng silid ng alchemy ng King Yunzong sa sandaling ito, isang nakakapahiya at mapanlait na pang-aapi ang nagaganap. Lumayas ka, nagmumura ng buong buhay. Sumunod dito ay isang malakas na sipa. Nakita mong si Wangbo ay parang sirang sako na itinapon. Nahulog sa aspalto ng batong buhay malapit sa iyong mga paa. Pakiusap, Zhang Guanxi. Nilabas niya ang isang bungkos ng natitirang enerhiya. Nahihirapang lumuhod at gumapang papunta roon. Bumagsak ang kanyang noo ng malakas. Umupo na lang ng isa-isa ang pinakamababang uri ng malaking khitan. Malapit nang mamatay ang anak ko. Yung matabang si Zhang Guanxi ay puno ng taba sa mukha. Tinadyakan niya nang may pagdiriin ang kamay ni Wangbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Isang malas na tao, karapat-dapat bang kumain ng elixir ng sekta? Huwag ka nang magreklamo. Unang sisirain ko ang iyong kakayahan. Nakatayo ka sa sulok. Itinulak ang iyong isang gulong na kahoy na sasakyan nang walang sinasabi. Ang iyong mga mata ay tila isang patay na katahimikan. Ikaw si Lin Mo, pinakamababang tagapaglingkod ng King Yunzong. Tanging humahawak sa mga basura ng silid ng paglikha ng elixir. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa apoy ni Wangbo. Kailangan pang magmungkahi na hintayin ang mga daliri. Dahil masyadong mahigpit ang pagkakaipit kaya't nagiging maputla ang mga ugat. Pero ano ang magagawa mo? Dito, ang buhay ninyo ay mas mababa pa sa damo. Tama nga naman. Agad na lumipat ang galit ni Zhang sa kailin mo. Bakit ka pa nag-aksaya ng oras? Nahanap na ang mga gamot na basura para sa araw na ito. Bakit hindi mo pa ako itulak palayo? Ikaw ay yumuko. Dala-dala ang sasakyan pumasok sa silid na iyong naamoy ng napakaraming beses. Nandyan pa rin ang madilim na pagkakataon sa silid ng alchemy. Nakadikit na mga residu ng gamot ang nag-ipon. Magmadali kang mag-empek tulad ng bundok. Sinipa ni Zhang ang iyong sasakyan. Tumpak na 37 kilo. Walang kahit isang gramo na dapat mawala. Kung magtatamad-tamad ka ngayon, huwag ka nang umasa na makakain. Tahimik kang kumuha ng pala. Isang pang-scoop sa isang pang-scoop, ilagay ang mga mabahong basura. Mabigat ang sasakyan, halos kasing bigat ito ng kalahating ikaw. Pinipigilan mo ang iyong mga ngipin. Ginamit mo ang lahat ng lakas mo para itulak ang sasakyan. Itinulak mo ang mabigat na kawalang pag-asa. Hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa napakataas na bangin sa likod ng sekta. Sa buong daan, ang mga bulong-bulungan ng mga disipulo mula sa panlabas na sekta. Parang karayom na tumusok sa iyong tainga. Nakita kong dumating ang mga may sakit sa baga. Talagang nakakainggit, narinig kong siya ay ipinanganak na may sira-sirang ugat. Isang buhay na lang ang kayang gawin ito. Lumayo ka sa kanya. Sanay ka na sa amoy ng kahirapan at sa pangit ng mga gamot. Ay ibaba ang ulo ng mas mababa. Mas mabilis ang mga hakbang. Sa wakas, nakarating na sa gilid ng bangin. Para kang nakahinga ng maluwag habang ibinabagsak mo ang buong sasakyan. Ang itim na agos ay umaalon. Nahulog sa isang walang katapusang bangin. Tulad ng iyong kapalaran. Sa pagkakataong ito, na-detect ng pagbabago ang tunog ng pang-detect ng mga pako. Ang matinding pagdaramdam at galit ng host. Paano i-bind ang mga kondisyon? Ang sistema ng lahat ng bagay ay opisyal na na-activate. A-unlock ang level 1 na pahintulot upang gawing kayamanan ang basura. Isang sunod-sunod na malamig na makinang agila. Sumabog sa isip mo. Gagawin kang nakatayo sa iyong lugar sa isang iglap. Sistemang gintong daliri. Totoo ito. Nanginginig ka sa sobrang saya. Tumingin sa mga natuyong gamot na nakakalat sa tabi ng iyong mga paa. Isang baliw na ideya ang sumiklab sa iyong isipan. Maaari ring gawing elixir ang mga basura ng sistemang ito. Sinubukan mong patatagin ang pagtukoy sa natitirang basura ng gas. Ayon sa kondisyon ng pagbabago ng basura sa aso. Dapat bang agad na mag-ensayo ng papel? Mag-ensayo na ngayon. Sumisigaw ka sa iyong isipan. Sa susunod na segundo, naganap ang milagro. Mga pangit na halong putik na kumagat sa mga labi. Biglang lumutang sa kabila ng lohika. Nagsama-sama upang maging isang itim na bola. Walang nag-isang pugon. Walang nag-isang apoy. Kumakain ng mga ulap ng itim na usok na sa pilitang inaalis. Iyon ay sukdulan ng dumi. Ang itim na bola ay mabilis na lumiit. Sa huli ay naging kasing laki ng isang walnut. Naglalabas ng nagniningning na gintong liwanag na likido si Lindan Weng. Isang matinding amoy ng elixir ang sumiklab sa hangin. 12 piraso ng mga gintong gamot na kumikislap. Tahimik na nakasabit sa iyong harapan. Bawat isa sa mga ito ay may ibabaw. Lahat ay may isang bilog ng mga ulap na naglilipat-lipat.
Lahat ay namangha sa iyong guro at estudyante. Pagsabog ng puso. Ito ang alamat na umabot sa sukdulang kalidad. Tanging lilim na ulap na lilitaw lamang. Maingat mong itinago ang 11 piraso ng elixir sa iyong katawan. Naiwan na lamang ang isa. Isang matinding liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Naisip mo si Wangbo. Naisip ang batang nasa bingit ng kamatayan. Ngunit nang dalhin mo ang elixir at natagpuan si Wangbo. Lahat ay huli na. Wala nang silbi silin mo. Nandyan na siya. Nakatayo si Wangbo sa harap ng kama. Pagod at hirap, may pag-asa pa. Walang pakialam na tumakbo ka papunta doon. Buksan ang bibig ng batang iyon. Ipinagsiksik ang napakagandang piraso ng kontrata sa loob. Ang gamot ay natutunaw sa bibig. Isang himala ang naganap sa sandaling ito. Ang dating malamig na katawan ay mabilis na uminit. Ang mukha na maputla na parang papel ay muling nagkaroon ng kislap. Mahinang tibok ng puso ay muling umuugong tulad ng tambol ng digmaan. Isang malaking alon ng espiritual na enerhiya ang umusbong. Sumabog sa paligid ng batang ito. Pagsasanay ng ki, unang antas. Pagsasanay ng ki, ikalawang antas. Hindi lamang siya gumaling. Ang kanyang kakayahan ay biglang umabot sa 2 antas ng himala. Saksi, si Wangbo ay diretsong lumuhod sa iyong harapan. Nagmamadaling yumuko sa iyo. Mahal na tagapagligtas, ikaw ang malaking tagapagbigay ng biyaya sa aming pamilya Wang. Samantala, ang malaking alon ng espiritual na enerhiya ay nagpagalaw sa mga tagapagsanay ng Songmen. Isang anino ang bumagsak mula sa langit. Si Zhang Guanxi ngayon. Tinitigan niya ang batang puno ng sigla. Naamoy ang matinding bango ng pulang bulaklak sa hangin. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng walang katapusang kasakiman. Sige lang, din mo. Hinatak niya ang kwelyo ng iyong damit. Ning Xiao Dao ay naglakas loob na magnakaw ng pinakamagandang elixir sa silangang pinto. I lock niyo siya sa akin. Ang puso ay biglang bumagsak sa kailaliman. Sa huli, pinababa mo pa rin ang kakayahan ng kanilang pagkatao. Sa pagkakataong ito, isang malamig na tinig na parang yelo ng isang babae ang narinig. Dala ang hindi mapapantayang karunungan sa kanyang lakad. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang babae na nakasuot ng mahabang puting damit ang dahan-dahang naglakad. May suot na asul na telang pambabae. Ang punong namamahala ay biglang lumaki. Ang mga bagahe ng mapagkumbabang prinsesa. May tao. Siya pala ang pangunahing tagasuri ng mga gamot ng Kinyon sect na si Su Kingsu. Hindi siya pinansin ni Su Kingsu. Diretsong lumapit sa harap ng bata na tila gustong humawak. Sandali lang, ano na siya? Ang tahimik na mundo ng mga armadong pulis ay biglang nahaluan ng matinding alon. 100% purong. Walang kahit isang tao, paano ito posible? Bigla siyang tumingin pataas. Ang kanyang tingin ay tila kidlat na nakatutok sa iyo. Ang elixir na ito ay ibinigay mo sa kanya. Tahimik kang tumango. Ngunit sa oras na ito, isang mas makapangyarihang tinig ang umabot. Dala ang galit na perpektong elixir. Mukhang mga ninakaw na maruming bagay ang mga ito. Ang punong guro ng batas, si Max Yonglong, ay naglakad na parang tigre. Isang pares ng mga mata ng agila ang mahigpit na nakatutok sa umingiting pintuan ng palasyo. Basang damit panloob. 3 yunyong nakagamitan ng kitan na inihanda ng matandang nakatatanda sa kanyang pagninilay. Hindi ba't ikaw ang nagnakaw kay Faye? Sa pagbigkas ng mga salitang ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong lugar. Akala ng lahat ay matatakot ka at maghihirap. Nagmakaawa habang nakaluhod. Sino ang mag-akalang hindi ka natatakot, itim na itlog? Sa halip ay naglabas ng isang tunog ng pang-uyam. Nagnakaw ng elixir ng matandang nakatatanda. Tumingin ka sa mga mata ng oso na parang handang pumatay. Bawat salita at pangungusap. Ang boses ay malinaw na umabot sa buong lugar. Iyon ang uri ng magasin na ginawa ng malaking nakatatandang tao. Sobrang basura. Hindi ito karapat-dapat tawagin yun Wen Jukidan. Libre na ibigay sa akin. Naiinis na ako sa dumi nito. Ang aking kamay ay tila namatay sa katahimikan. Isang dapat itaga. Nagmamalaki kang sabihin ang elixir na ginawa ng matandang nakatatanda ay basura. Nalilito ka. Hinahanap mo ang kamatayan, si Maxyong ay lubos na nagalit. Ang nakakatakot na presensya ay parang buwan sa bundok na bumabalot. Sasaliksikin ko na ang Diyosa. Hanapin ang elixir. Agad na parusa. Hinahanap mo ako, umiti ka ng malamig. Tumayo ng tuwid, hindi na kailangan. Hindi ba't kailangan ng pinuno ng ebidensya? Ngayon, dahil sa iyong biglang pagyuko, hindi pinansin ang mga nagulat na tingin ng lahat. Diretso mula sa lupa. Kumuha ng isang dakot ng mabahong putik. Bakit mo gustong gawin yan, Hiza? Nagtaka si Maxyong at sa kanyang mga mata ay may kumikislap na liwanag ng ginto. Sa isip ay nagbigay ka ng utos sa sistema na gawing yaman ang basura. Nagsimula sa harap ng maraming mata. Ipinahiga mo ang marumi at nabubulok na putik sa iyong palad. Biglang nagtipon ang 2 palad, walang apoy at walang espiritu. Ikaw lamang. Mula sa mga puwang ng kanyang palad, sumabog ang napakagandang liwanag ng ginto. 1 segundo, 2 segundo. Sa 3 segundo, nang muli mong buksan ang iyong palad. Ang pananaw ng lahat ay paulit-ulit na pinindot sa lupa. Nawawala ang amoy ng nabubulok na putik. Sixer ay kumakatawan sa isang gintong nagniningning na piraso. Puno ng masarap na amoy ng gamot. Sa ibabaw nito ay may perpektong elixir na may mga misteryosong simbolo.
Siya ay tahimik na nakahiga sa iyong palad. Lahat ng pagsubok sa paglikha ng elixir ng lahat. Sira ng talino mula sa pagsabog. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Muling nagpakita si Maxyong at umatras. Mukhang napakaputla. Sa mga sandaling iyon, ang tinig ni Su Kingsu ay nagwasak sa katahimikan. Lumapit siya sa iyo at hayagang inanunsyo simula ngayon. Silin mo ang pinakamataas na kakayahan ng aming CA Hall. Makita siya ay parang makita ko. Sinumang mangahas na saktan siya ay kalaban ko, si Su Kingsu. Ang mga salitang top-level kicking ay parang isang kidlat mula sa langit. Nakatakip sa puso ng lahat. Agad na naging kulay atay ng baboy ang mukha ni Maxyong. Walang kahit isang salitang magawa. Hindi pwedeng. Nakatitig lang ako habang sumasama ka kay Su Kingsu at umalis. Sa tahimik na hardin, diretso si Su Kingsu, ayaw ko sa sekta na ito. Ang iyong kasanayan sa pagbuo ng gamot. Ito ay isang bagay na kayang magpabagsak sa buong mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Mga kagamitan sa negosyo ng komersyal na estruktura. Pinoprotektahan kita. Magkakaroon tayo ng kooperasyon. May nagbago sa iyong puso. Alam mong naintindihan ka niya at agad kayong nagkasundo. Matapos siyang paalisin. Agad mong nilunok ang isang napakagandang gamot. Ang napakalakas na bisa ng gamot ay ubos na sa loob ng katawan. Ang iyong kakayahan ay nagsimulang mabilis na tumaas. Pangalawang antas ng pagninilay. Pagsasanay ng ki sa ikatlong antas. Sa loob ng isang gabi, nawasak na ang tatlong pader ng ikalawang antas ng pagsasanay. Sa gitna ng kasiyahan, naisip mo ang isang bagay. Agad na ipagawa sa sistema ang mga tuyong labi ng gamot mula sa silangang pinto. Isagawa ang reverse analysis. Nakatuklas ng mga bakas ng muling pagsibol na damo at putol na pulang bulaklak. Ang pagsasama ng dalawang ito ay maaaring lumikha ng talamak na lason. Pagkatapos itigil ang gamot, ang kondisyon ay muling lalala. Tumingin sa resulta ng pagsusuri. Agad na naging napakapangit ng iyong mukha. Ang Kinyunsek ay nagbebenta ng mga karaniwang gamot sa mga panlabas na miyembro at mga mortal. Ito ay talagang isang lason na sinadyang may depekto. Biglang lumiit ang iyong mga pupil. Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa iyong isipan. Sila ay nag-aalaga sa akin. Ang iyong boses ay nanginginig dahil sa galit. Nang may nangyari, muli kang natagpuan ni Su Kingsu. Ang iyong mga mata ay puno ng pagod. Matamang nakatingin sa mga sangkap na iyon. May problema sa pagsusuri ng King Wendan. Sabi mo nang may panghihina ang iyong boses ang iyong natuklasan. Isang magandang pangalan ng makatarungang sekta. Nanginginig si Su Kingsu sa galit. Nais nilang kunin ang buhay ng lahat. Mayroon akong plano. Humina ka ng malalim. May nakasalang na malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Gusto kong ipakita sa kanila na talo silang lahat. Kayo ay nag-usap ng magdamag. Kinabukasan, isang malaking salot ang humagupit sa Baikao. Tila pinatutunayan nito ang iyong hinuha. Agad na nag-utos ang King Yunzong. Lahat ng presyo ng King Wendan ay tumaas ng 10 beses. Ang mga sigaw ng kawalang pag-asa ay umabot sa buong lamba. Dahil dito, maraming tao ang nawala ng lahat ng kanilang yaman. Upang makuha ang isang pasibong kamay at paa. Ngunit kasabay nito, nandito na kayo ni Su Jinsu sa likurang bundok na pabrika ng basura. Sa kanyang proteksyon, ikaw ay mag-aalaga ng mga naipong basura sa loob ng maraming taon. Lahat ay naipon sa sistema. Lahat ng enerhiya ng sistema. Lahat ay ginamit para sa paggawa ng perpektong liwanag na bala. Walang pakialam sa halaga. Nagmamadali kang sumigaw sa iyong isipan na nagbabala ng labis na enerhiya. Wala akong pakialam, bigyan mo ako ng 100,000 na piraso. Kumpirmado ang utos. Nagsimula ang sobrang pag-andar na mode. Sa isang gabi, 100,000 na piraso ng lakas ng braso. Naglalabas ng masiglang perpektong banayad na pagtalbo. Nakaipon na parang bundok. Kinabukasan ng umaga. Habang ang walang bilang na tao ay nahuhulog sa kawalang pag-asa. Isang simpleng pwesto ang lumitaw sa kanto ng Baikaupu. Naupo ka sa likod ng pwesto. May nakatayong banner sa tabi. Nasa itaas ay ikaw na baluktot at hindi tuwid. Ngunit napakakitang kita sa malaking daan. Ang perpektong King Wendan ay ibinibigay ng libre. Walang awa ang mga balak. Hanggang sa isang ina na walang ibang mapuntahan. Yakap ang namamatay na lugar. Kumuha ng isang pil mula sa iyong kamay. Sa susunod na segundo, isang himala ang nangyari. Mga malalaking pigsa sa katawan ng sanggol. Nawawala ang mga binti sa bilis na nakikita ng mata. Agad na gumaling. Ayos na, anak ko, ayos na. Ang ina ay labis na natuwa at napaiyak. Dahil dito, ako'y luluhod sa harap mo. Ang eksenang ito ay ganap na nagpasiklab sa buong tao. Nagmamadali silang tumawa na parang nababaliw. 10,000 mga biktima ng sakuna na gumaling sa mukha ng sopas. Sadyang lumuhod kami sa iyong harapan. Madilim at masikip ang paligid. Mahal na tagapagligtas, kayo ang dakilang tagapagligtas na bumaba sa lupa. Sa inay ng pagsamba na parang alon ng korales. Nagalit ang mga mataas na opisyal ng King Yunzong. Hindi ito makatuwiran. Sino itong walang kaalam-alam na tao? Putulin ang aking daan patungo sa kayamanan ng King Yunsek. Mahal na guro ng emperador. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Li Tianjiao. Ihanda ang aking kagamitan, ang King Lianfan. Ako mismo ang pupunta para makipagtagpo sa kanya. Gusto kong ipakita sa lahat. Ano ang mangyayari sa sinumang tumalaban sa aking King Yunsek? Sa isang iglap, biglang nagbago ang panahon sa itaas ng Baikao Valley.
Si Li Tianjiao ay lumapag na may mga patak ng tubig. Hawak ang kamatis na nag-aapoy ng berdeng apoy. Dumating na parang Diyos. Isang grupo ng mga walang alam na langgam ang naglakas loob na sisihin ako. Ambasador ng silangang pinto. Ang kanyang mga mata ay malamig. Biglang inihampas ang berdeng lotus. Isang multo na binubuo ng ikalawang antas na apoy ng berdeng lotus. Umaatungal na may nakasisilaw na init na kayang sunugin ang lahat. Tutok na tutok sa'yo. Gusto niyang gawin ito sa harap ng lahat. Ganap na pipigilan ang iyong pagiging tagapagligtas. 10,000 mga sibilyan ang sumisigaw sa takot. Ngunit, harapin ang nakamamatay na buhay na kayang matunaw ang kristal na bakal. Ngunit kailangan mong isakripisyo. Dahan-dahan mong itinaas ang kamay mo. Kumuha ng isang piraso mula sa lupa na tinapakan ng libu-libong tao. Sama-samang amoy ng bulok na karne na may halong damo at sunog na dahon. Dahan-dahang pinipisil sa kamay. Itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa langit na tila walang kapantay. Dahan-dahang umangat ang gilid ng labi ni Li Tianjiao. Nagpakita ng isang malamig at may paghamak ng ngiti. Dahan-dahan, kahit mga basura ay hindi kasing halaga. Hinarangan mo pa si Su Kingsu na handang magsalita. Hindi mo nakita si Lei Hu. Ngunit sa isang halos walang malasakit na tingin. Tiningnan ng grupo ng mga tao sa likod niya. Isang walang batas na lugar ng mga libingan. Tumingin ka sa sulok ng pader. Sa lilim doon, nakaipon ang hindi mabilang na basura ng tao. Isang tuyot na espiritu ng hayop ang tumakbo. Isang kulay abong puting laso na kabute. Naglalabas ng masamang amoy. Ang boses ng sistema sa iyong isipan ay tahimik na umuusbong. Nagsimula ang pag-scan ng sistema. Target na nakatutok, sinisimulan ang reverse analysis ng Thunder Tager. Nakatapos ng pagsusuri, nakatagpo ng mga meridian sa loob ng target. Mayroong mga lumang luha. Dahil sa pangmatagalang pagsalakay ng mababang kalidad na bersyon ng Berserker. Sa kasalukuyan, ang nag-iisa ay malalim nang pumasok sa nakatagong lakas. Inaasahang ganap na babagsak ang mga meridian sa loob ng Marso. Ganoon pala, sa isang iglap, 2 tao tungkol sa isang pinuno na nabubuhay sa pamamagitan ng lakas ng kamao. Ito ay walang pagkakaiba sa isang malubhang sakit. Kaya't kumilos ka. Sa ilalim ng mga nakakabaffling na titig ng lahat. Lumapit ka sa sulok na naglalabas ng masangsang na amoy. Sa tabi ng nalantang espiritu ng hayop, inalis mo ang patong ng paa. At muli siyang kumuha ng isang dakot ng halong hindi kilalang mga pulong. Ng mga luma at walang silbi. Bakit natatakot ang batang ito? Talagang naguguluhan ang mga tao sa paligid. Dumating ang hindi mapigilang mga bulong. Nakapangmulila si Lei Hu sa kanyang noo. Hindi niya maintindihan ang iyong mga galaw. Ngunit isang intuwisyon na nagmumula sa mga hayop. Nagbigay ito sa kanya ng babala. Ngunit bumalik ka lang sa eksena. Ibalik ang balde ng maruming bagay na nakakapanghina. Ang mga bagay ay masyadong nasa gitna ng palad. Nagsanib ang 2 palad. Walang liwanag. Walang galit. Tanging tiyaga lamang. Parang ang lahat ng bagay ay nasa pinakamasamang kalagayan ng kanilang hininga. Sa iyong palad ay kumikislap. Kapag muli mong binuksan ang iyong kamay. Nasa palad mo ang isang itim na pil. Walang kapansin-pansin na tableta. Magaspang na parang isang igat. May isang daliri na tumama. Ang tabletang iyon ay dumaan sa isang perpektong parabolikong linya. Tumpak na tumama sa batong plataporma sa harap ni Lei Hu. Nagbigay ito ng isang malinis na tunog na tap. Kumagat ka, hindi malakas ang iyong boses. Ngunit parang isang mabigat na martilyo na bumagsak sa puso ng bawat isa. Maaari niyang kunin ang iyong buhay. Maaari rin itong iligtas ang iyong buhay. Biglang pag-urong ang mga pupil ni Lei Hu. Tinutukan niya ng mabuti ang gamot sa sahig. Biglang tumingin pataas. Tumingin ka sa iyong mga mata na tila walang emosyon. Bilang isang tao na nabuhay sa gilid ng panganib. Pinakatiwalaan niya ang kanyang sariling kutob. Ang pampang sa loob niya ang pinakamalaking bahagi ng kanyang kaluluwa. Ito ang kanyang bangungot na hindi siya makatulog tuwing gabi. Siya ay naipit sa isang hadlang. 10 taon na hindi makalagpas na ugat. Itong dalagang tila walang kakayahang makipaglaban. Nakita niya ito. Tumaya ng isang beses. Isang matinding determinasyon ang kumikislap sa mga mata ni Lei Hu. Bumaba siya at pinulot ang kapsula. Hindi man lang tumama. Diretsong inangat ang ulo at nilunok. Ang leader ay labis na nagdulot ng takot sa lahat. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Lei Hu ay biglang nanginginig ng labis. Ang kanyang malakas na katawan ay biglang yumuko. Parang isang malaking bayani na niluto na. Bayani ng balat. Sangkaterbang itim na linya ang nagwawala. Parang may milyon-milyong insekto na kumakain sa kanyang higante. Kasabay nito, may naramdaman siyang malakas na alon sa kanyang dibdib. Parang may napakaraming karayom na pila. Sa loob ng mga laman loob ay nagugulo. Ngunit pagkatapos ng isang sandali ng sakit, hindi bumagsak si Lei Hu. Sa halip, nakaramdam siya ng isang hindi pa nararanasang ginhawa. Umabot sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang mga pangs na nagdulot sa kanya ng sakit sa loob ng 0 taon. Pamamanhid at pagbara. Tulad ng niebe sa ilalim ng araw, agad itong natutunaw. Isang malakas na alon ng enerhiya ang umikot sa kanya bilang sentro. Sumabog na parang bomba. Nakatagilid siya sa ilalim ng bote ng pinaka ng 9 na antas ng pagsasanay sa loob ng maraming taon. Sumabog ito sa tunog. 7 espiritu ng makina ang nag-umapaw na pumapasok sa kanyang katawan.
Ramdam ni Leihu ang bagong lakas na umaagos sa kanyang katawan. Sa loob ay masikip. Ang mga dati nang napunit na ugat ay hindi lamang buo kundi mas matibay pa. Mas matibay at mas malawak kaysa dati. Bigla siyang tumingin sa iyong mga mata. Nagsimula na mula sa pagsusuri at kasakiman. Naging malalim na pagkabigla at pag-unlad. Plop! Lumuhod si Leihu at yumuko habang nakayakap ang mga kamao bilang paggalang. Ang boses ay malakas na parang utos ni Ginoong Zong. Hindi malilimutan ni Leihu ang kanyang mga ngipin. Mula ngayon, ako'y talagang nalilito sa 300 emperador. Nangangako akong maglingkod sa guro. Ngunit sa pamamagitan ng pamumuno, walang kapantay na kagandahan. Sa likod niya ay 300 malalakas na lalaki na nakaharap sa isa't isa. Agad silang sabay-sabay na lumuhod sa isang tuhod. Nais naming maglingkod sa inyo, Ginoo, sa kabila ng aming lakas. Tumango ka. Tahimik na tinanggap ang bigat ng obligasyong ito. Simula ngayon, hindi na kayo mga mamamatay tao. Kayo ay mga gwardiya ng mga karaniwang tao. 3 araw mula ngayon, ang daan ng mga nagsisilibing ay magiging pinakamasiglang kalye sa lungsod. Isang bagong tindahan ang nagbukas ng operasyon. Sa plaka, ito ay ang 4 na malalaking salita na isinulat mismo ni Su Kingsu. Pambansang solusyon. Nakatayo si Su Kingsu sa likod ng counter bilang pangunahing tagapangasiwa. Inilaan niya para sa iyo ang detalyadong plano sa negosyo. Tinitiyak na perpekto ang kalidad ng lahat ng gamot. Ngunit ibinenta lamang ito sa 70% ng presyo sa merkado. Nakatutok lamang sa mababang kita at malaking benta. Nakatutulong ito sa lahat ng hindi kayang bumili ng mamahaling elixir. Si Kansu Leihu ay sinasakyan ang kanyang pangkat ng mga gwardiya. Pinanatili ang kaayusan sa lugar. Araw ng pagbubukas. Ang eksena ay sobrang mainit na mahirap isipin. Grabe, 100% purong giant item ay 7 piso lang. Hindi ko naman nakakamali sa mababang uri, di ba? Kakatapos ko lang subukan ang isang gamot para sa sugat. Ang mga lumang sugat na taon na ang nakalipas ay tila gumaling na ng kalahati. Ang bisa ng gamot na ito. Mas mahusay ito ng 10 beses kaysa sa mga mamahaling elixir ng mga kilalang parmasya. Sobrang nasasabik ang mga tao. Ito ang unang pagkakataon na nalaman nila. Kaya pala, maaari na rin siyang makatikim ng ganitong alamat na perpektong pill. Ang negosyo ng gamot ay umuusok na parang apoy. Ang balita ay mabilis na naipadala pabalik sa King Yunzong. Samantala, sa kailaliman ng pangunahing bulwagan ng King Yunzong, dahan-dahan nang bumukas ang batong pinto ng lihim na silid. Isang nakasuot ng damit na may ulap na disenyo. Isang lalaking nasa gitnang edad na may otoridad ang lumabas. Siya ang punong leader ng King Yun sect na si Zhao Wuji. Lumabas na ang pinuno ng sekta. Isang matanda ang mabilis na lumapit. Iulat ang mga nangyari kamakailan. Isinumbong ng detalyado. Nang marinig kong gumagamit ka ng basura para sa paglikha ng elixir. Hindi lamang niya dinala ang libu-libong mga disipulo at mamamayan. Nagsimula rin siya ng isang panig sa lungsod ng mga nakasalansan. Pumutol sa pinagkukunan ng yaman ng King Yunzong. Mukha ni Zhao Wuji. Mabilis na naging madilim na tila maaari ng tumulo ang tubig. Isang magandang Suzuki. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Zhao Wuji. Malamig ang boses. Isang basura na lang. Kaya mo pang salakayin ang pundasyon ng aking King Yun sect. Wala siyang pagpipilian kundi kumilos ng direkta. Sa lungsod ng mga nakatagong bangkay, magulo at puno ng iba't ibang tao. Hindi ito kalaban na kayang takpan niya ang buong mundo. Ipasa ang utos ng aming punong sekta. Zhao Wuji ay malamig na nagsalita. Inilabas ng 7 pangunahing negosyante ng gamot sa lungsod ang pagbabawal sa kalakalan ng espiritual na damo. Mula sa sandaling ito, walang kahit isang damo o dahon na maaaring ibenta sa mga ordinaryong tao. Nakikita kong wala na siyang mga hilaw na materyales. Ano ang gagamitin para sa paglikha ng elixir? Mabilis na ipinatupad ang pagbabawal sa kalakalan. Kinabukasan ng umaga, kakaumpisa lang ng mga tindahan ng mga karaniwang tao. Natanggap ni Su Kingsu ang balita. Lahat ng mga negosyante na nag-aalok ng mga espiritual na damo. Sa isang gabi, lahat ay nawasak. Pati ang mga naunang deposito ay ibinalik na. Ang imbakan ng gamot ay walang laman. Linmo, wala na tayong mga gamot. Pumunta si Su Kingsu sa likod bahay. Tumingin sa taong nakapikit at nagpapahinga. May halong pagkakasalubong ang tono. Paano ka magluluto kung walang bigas? Nakaayos na ang mahabang pila sa pintuan. Dami ng mga tao ang naghihintay para bumili ng gamot. Dahan-dahan mong binuksan ang iyong mga mata. Walang kahit anong pagkabahala sa kanyang mukha. Sa halip ay nagpakita ng isang mahiwagang ngiti. Huwag magmadali, tumayo ka at lumakad sa pintuan ng isang panig. Malakas na sinabi sa mga taong sabik na naghihintay. Ngayon ay may pagdiriwang si Dan. Ngunit kami ay nagdagdag ng isang bagong serbisyo. Itinuro mo ang karatula ng tindahan. Sabi kay Leihu, Kuya Lee, pakibaligtad ang karatula. Sige, si Leihu ay tumalon ng mataas. Hinawakan ang plaka at pinigilan ito ng buong lakas. Sumabog ang tunog. Ang likod ng plaka ay nahayag sa harap ng lahat. Makikita sa itaas na may nakasulat na kaparehong kapansin-pansing tinta. Nagsasaad ng isang linya na agad nagpasok sa lahat sa isang estado ng pagkabigla.
Malaking titik na nakaukit sa isipan. Mataas na presyo, walang limitasyong pagbili muli. Ang mga salitang nakasulat na may makapal na tinta. Parang may dala itong isang uri ng mahika. Pinaisa ng inday ng buong kalye ang lahat. Ano ang ibabalik? May isang tao na hindi sinasadyang binanggit ang mga maliliit na salita sa likod. Ang boses ay puno ng hindi mapaniwala ang pagkalito. Gamot na basura sa baga. Nasirang alchemical furnace na nasira ang mga ugat ng ganoderma. Lahat ng basura sa paglikha ng elixir. Tahimik na katahimikan. Akala ng lahat na nagkakamali sila sa kanilang nakita. Itong mga basura na ayaw ng gumastos ay maaari pang ibenta. Ang batang ito. Sigurado ka bang isang matapang na naglalakad ang tumuturo sa buto ng baboy? Tumingin ka sa pintuan. Ang mga mata ay parang tumitingin sa isang isdang hindi nauunawaan ang sitwasyon. Hindi ka nagsalita. Nagtango lamang siya sa tabi niyang si Leihu. Wheel yun ng Thunder Tiger. Mula sa likuran ay nagdala ng isang mabigat na kahon. Bumagsak ito sa lupa na may malakas na tunog. Bumukas ang takip. Sa isang iglap, ang kumikislap na liwanag ng mga merienda. Nawala ang pagnanasa ng lahat. Madali lang ang mga patakaran. Ang iyong boses ay tahimik at malinaw na tila karaniwan. Kailangan ng isang piraso ng summer snack. 3 piraso ng labi ng lungdan sa 1 libra. Kung ito ay may taon na reishi na basura, ang presyo ay nag-udyok sa iyo na timbangin ito sa harap at magbayad agad. Gulp. Mula sa gitna ng tao, narinig ang tunog ng paglunok ng laway. Isang mababang uri ng merienda. Sapat na para sa isang karaniwang pahinga. Naghahanda na ako sa pinakamurang inn sa loob ng 3 araw. Nasa likod bahay namin ang nakabaon. Noong nakaraang buwan, nag-ensayo ako ng isang batch ng elixir. Isang tao ang biglang nakaramdam. Nagniningning ang mga mata. Lumiko siya at nagtulak palabas ng tao. Walang sinuman ang dapat makipag-agawan sa akin. Nang kumilos siya, parang pinindot ang isang switch. Mayroon din kasabikan sa bahay namin. Lahat ay sabik na. May isang bagay na kailangang ayusin sa basurahan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Mabilis, kung hindi tayo magmamadali, pati ikaw ay hindi makakakuha. Buong kaguluhan ng libingan. Sa sandaling ito ay tuluyan ng nahulog sa isang kakaibang sitwasyon. Napakaraming mga karaniwang tao. Pati na ang mga nakababatang kapatid ng ilang maliliit na pamilya. Lahat ay tila naging sabik. Tumatakbo patungo sa mga hakbang na karaniwang iniiwasan. Isang walang kapantay na alon ng pangangalap ng mga basura. Sa wakas ay sumabog. Samantala, sa pinakamataas na tavern sa lungsod, mga tagapangasiwa ng 7 pangunahing negosyante, kasama ang isang Zhao Zaishi na ipinadala ng King Yunsek, nakatayo sa railing at nakatingin sa malayo. Tumingin sa kaguluhan sa ibaba kung saan nagliparan ang mga manok at aso. Zhao Zaishai. Tingnan mo, silin mo ay talagang naghirap na. Isang tagapangasiwa ng kambing na tigre ang humawak ng baso ng alak. Puno ng pang-uyam ang kanyang mukha. Bumili ng isang bundok ng walang silbi na basura. Mukhang hindi siya nag-isip na magpakatatag. Gusto niyang ipagbili ang sarili niya. Si Zhao Zishi ay nabulag sa isang sipsip ng lintsa. Napaka makapangyarihang nakakatawang payaso. Hintayin siyang maubos ang kayamanan. Hindi na natin kailangan pang kumilos. Ang pamamaraang ito ay makakapaglinis sa kanya ng lubusan. Tingnan mo, ang karaniwang tao ay hindi mabubuhay ng higit sa 3 araw. Nagtawanan ang lahat ng mga tao. Sa mga salita, puno ng pagkakaibigan at paghamak sa iyo bilang isang baguhan. Hindi nila alam. Sa kanilang mga mata, ang mga guho na mabilis na tumataas. Sa iyong mga mata, ito ay isang bundok ng ginto. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang mundo. Sa likod bahay na tila umaabot ng 100 metro. Mula sa iba't ibang mga basura na naipon. Ang bundok ng mga basura na nabuo mula sa iba't ibang materyales ay talagang kahanga-hanga. Dumating ang dilim ng gabi. Pinigilan ng mga alagad ni Su Kingsui ang lahat ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng kanilang hadlang. Nakatayo ka sa harap ng malaking bundok ng basura. Huminga ng malalim. Nagniningning sa kanyang mga mata ang liwanag na hindi pa niya naranasan. Nagsimula ang sistema ng pangkalahatang mode ng pugon ng lahat ng bagay. Lahat ng basura ay lilinisin ayon sa kategorya. I-convert ito sa perpektong elixir ng kaukulang uri. Kumpirmado ang utos. Nagsimula ang training mode. Nagsimula ang pagkonsumo ng reserbang enerhiya. Ang iyong kamalayan. Naagaw ng saglit. Pumasok sa isang walang katapusang espasyo ng pugon. Ang bundok ng basura na may taas na 100 metro ay ganap na nasimulate. Sa ilalim ng peking insentibo ng sistema. Para bang ito ay nahulog sa isang higanting hurno at nahahati. Durugin ang katangahan. Buong gabi. Sa loob ng iyong sistema. Parang may bilyong araw na sabay-sabay na sumisikat. Kinabukasan ng umaga. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa plaka ng daan. Matagal nang nakapila ang mga umbrella show na naghintay ng isang gabi. Nakabukas ang pintuan ng Danfang. Nang makita ng lahat ang tanawin sa mga estante. Muling huminto ang paghinga. Puno-puno. Isang hanay-hanay, isang linya-linya. Maayos na ayos na mga produkto sa paliguan. Halos napuno na ang lahat ng estante. Pagsasama ng enerhiya para sa paggaling. Pagsusuri ng bika na listahan. Lahat ng karaniwang uri ng mga gamot sa merkado ay narito. Ang pinakamahalaga ay ang presyo. 5 piraso ng mababang uri ng key gathering na may perpektong kalidad.
Mas mababa ito ng kalahati sa presyo sa merkado. Ang bisa ng gamot na ito para sa pagpapagaling ay talagang pambihira. Ang presyo ay nagkakahalaga lamang ng ₱1 piso. Ang mga tao sa pagkain ay ganap na nag-alab sa pagbili. Mas matindi pa ito ng ₱1 beses kaysa sa kabuluhan ng pagbebenta ng basura kahapon. Isang umaga lamang nakita. Halos nalampasan na ang Dan Pharmacy ng Kinyon Sek. Kalahating buwan ng kita. Ikaw at si Suking Su ay gumamit ng mga basura sa mata ng lahat. Nakumpleto ang pinakakamangha-manghang orihinal na akumulasyon ng kapital. Nang ang negosyo ng isang panig ay nasa kasikatan nito. Isang nakadamit ng kapa. Isang lalaking medyo mataba ang nakayuko. Mainat na sumisiksik sa tao. Sinubukan niyang bumili ng isang bote ng gamot sa sugat sa sulok ng counter. Mayroong isang kapansin-pansing sugat sa kanyang braso. Ang gamot na ipinasok sa katawan ay hindi talaga makapagpapagaling. Sa halip ay lalong lumalala. Inaasahan niyang ipapasa ito pansamantala. Isang kamay na may mga galos at hindi nasisiyahan. Ngunit pinatong ito sa likod ng kanyang kamay. Si Zhang Guan ay may isang maputlang anyo. Ang boses ng matanda na may pangangalay ay umabot sa kanyang tainga. Ang lalaking nakasuot ng balabal ay biglang itinaas ang kanyang ulo. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha na puno ng mga kulubot. Siya nga ang taong minsang tinadyakan niya palayo. Nakaluhod sa lupa at taimtim na humihingi ng tawad si Wang Bo. Sa sandaling ito, tuwid na tuwid ang likod ni Wang Bo. Nakasuot ng bagong uniforme ng mga karaniwang tao. Wala nang bakas ng dating pagkababa at kalabuan sa kanyang mga mata. Naging maputla ang mukha ni Zhang Guanshai. Nang walang kaalam-alam, umatras siya ng isang hakbang. Ngunit hindi lamang si Wang Bo ang nakita niya. Mula sa likod bahay, dahan-dahan kang lumabas. Nagkatitigan sila. Agad na bumagsak ang puso ni Zhang Guanxi sa ilalim ng kailaliman. Lumingon siya at nag-isip na tumakas. Ngunit nahadlangan siya ng katawan na kasing laki ng Thunder Tiger Mountain. Huwag kang kumilos. Tumingin si Zhang Guanxi sa papalapit na tunog. Nanginginig sa takot. Ayaw niyang ulitin ang pagkakamali ni Li Tianjiao. Agad siyang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Gumamit ako ng isang lihim upang. Isa pang nakakagulat na lihim tungkol sa nakatatandang miyembro ng Kinyon Sek. Nakikita kong hindi ka pa rin nagbabago. Siya ay sa wakas bumigay. Agad niyang sumigaw ng salitang iyon. Pahayag na yayanig sa buong lungsod. Nakuha na ng mga nakatatanda ang Thunder Break Formation. Sa oras na ito ng gabi, balak nilang gawing patag ang lugar na ito. Pagsabog ng langit na kidlat. Hinukay mo ang iyong tainga. Ang tono ay kasing tahimik ng pagtatanong kung anong ulam ang kakainin ngayong gabi. Nakatayo ako sa harap mo. Nabasa ng malamig na pawis si Zhang Guan sa kanyang likod. Dapat sana ay nagpunta siya para ipagbigay alam ang tungkol sa demonyo. Makikita ang iyong walang takot na kasinungalingan. Sa halip, siya ay naguluhan. Ang hindi alam ang talagang nakakatakot. Sa tabi, si Suking Su ay nag-aalala at walang tigil na nagtapak ng paa. Hinila ka sa manggaslin mo. Naiintindihan mo ba talaga o hindi? Sumabog ang Thunderbolt Pill. Ang mga formularyo sa tindahan natin ay hindi kayang umabot kahit isang segundo. Bakit ka nag-aalala, baligtarin mo lang. Pinagsaluhan ang likod ng kanyang kamay. Binigyan siya ng isang napakatiyak na tingin. Lumiko ka. Pumunta sa likod bahay sa bundok ng mga sirang kagamitan ng mga mabubuting tao. Sa mga tingin ng lahat na para bang ikaw ay isang kakaibang tao. Wala kang dalang magic item o merienda. Kundi sa pamamagitan ng kamay ay naghukay ng ilan mula sa tambak ng mga sirang bagay. Kalawangin na bakal na basura. Ang alon ng espiritual na lakas ay mahina na kahit lamok ay hindi mapapadalas. Hawak mo ang kalawang na bakal sa iyong kamay. Nagbigay ng utos sa isip. Ang sistema ay gumagamit ng mga sirang bagay bilang batayan. Bigyan mo ako ng isang beses na sandali ng pagyanig. Kumpirmado ang utos. Nagsimula ang init sa gitna ng aking palad habang nagre-reverse reorganize. Habang binubuksan ang kamay. Nasa kamay mo. May isang pilak na bola ng putik na may hindi kasyang mga depekto at madilim na mga guhit. Anong kalokohan ito? Nagtaka si Suking Su. Ngumiti ka. Ilagay ang mod ball sa bulsa. Nagbigay sa atin ang Kinyon Sek ng ganitong kalaki. Kung hindi ako makabawi, parang hindi ko alam ang mga alituntunin. Igalaw mo ang iyong kamay. Hayaan si Lei Hu na hawakan si Zhang Guan. Parang itinapon na basura. Patuloy ang operasyon ng isang panig. Madilim ang gabi at malakas ang hangin. Ang likod na kalye ng mga nakakalat na libingan ay tahimik na parang kamatayan. Tatlong itim na anino. Bumagsak na parang multo sa bubong ng iyong tahanan. Tatlong nakatatandang makina mula sa kinyon. Dumating na may kasamang mga tagapaglinis. Isang grupo ng mga mahihina sa ilalim ang karapat dapat bang makipagkumpetensya sa Kinyon Zong para sa kabuhayan. Ang pinuno na si Elder Liu ay puno ng galit at hindi na nag-aksaya ng salita. Ihagis ang violet na liwanag na kumikislap. Ang pighati ng pagkawasak mula sa simbolo ng kidlat na sumisira sa kaayusan. Mabagsik na galaw. Tila ang lahat ng iyong pagsisikap ay mawawasak na. Sa gitna ng napakapanganib na sitwasyon na ito, nakatayo ka sa likod bahay at dahan-dahang itinaas ang iyong ulo. Tumingin ka sa tatlong salita sa bubong. Ang mga hangal na tao ay parang nanonood ng tatlong talunang tao. At wala kang anumang magarbong galaw. Dahan-dahan niyang dinurog ang pilak na ulap sa kanyang bulsa. Walang nakakabiglang pagtaas. Umahampas ang banayad na hangin.
Ang mga piraso ng pilak ay nagkalat sa bubong. Sa hangin, kahit sa ilalim ng mga paa ng tatlong matanda. Isang iglap, sumiklab ang masinsin na hanay ng pilak. Isang lambat ng langit at lupa. Mahigpit silang nakulong sa gitna. Naku, may daya si Elder Liu. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay agad na naging takot. Nagsimula nang lumiwanag ang solidong espiritual na liwanag. Parang tinukso ng hindi nakikitang puwersa na parang pinatagas ang lobo. Biglang bumagsak ang lahat. Ang lakas na ito ay may malupit na estado. Hindi nasira ang katawan. Ngunit malambing at mapang-api itong humuhugas sa kanilang mga ugat. Daang taong pagsasanay. Sa sandaling ito, parang tinamaan ng matinding asido ang naipon. Naging ganap na malinis. Hindi lalampas sa 3 metro. Bang bang bang. 3 dating mataas na nakatataas na mga nakatatandang residente. Parang 3 mahihinang kamay na nawala ng lakas. Bumagsak mula sa bubong papasok sa iyong bakuran. Nawala ang kakayahan sa pagsasanay. Naging isang butas na pinagkukunan ng tubig. Nakakapagod at nakakainis na basura. Kinabukasan ng umaga. Ang buong lugar ng mga libingan ay sumabog. Inilagay mo ang 3 matandang magnanakaw. Nakataga sa haliging kahihiyan sa harap ng isang pinto. Nakatabi pa sila. Nakasabit ang kanilang sasakyang panghimpapawid na sinipsip ang kanilang espiritual na lakas. Saan ba ito nagiging buhay? Ito ay parang nakasakay sa leeg ng isang batang ulap. Umbrela na pinapanood habang dumudumi. Ang kasanayan ay hindi matutuklasan. Lahat ng tao ay nakatingin sa iyo. Lahat sila ay parang tumitingin sa isang halimaw. Nakatapak ka sa pintuan. Hindi pinansin ang pagkabigla ng lahat. Diretsong inihayag simula ngayon. Ang mga karaniwang tao ay maaaring magsimula ng sistema ng pagiging miyembro. Kailangan lang ng isang piraso ng gintong alikabok mula sa paglikha ng gamot para makapagparehistro. Hindi lang sa pagbili ng gamot may diskwento. Kahit na makapagpalit ng biyak na salamin na gamot. Nang lumabas ang salitang basag na salamin, ang masa ay agad na nag-init. Upang ganap na mapalakas ang apoy na ito, inilabas mo sa harap ng lahat ang isang paghilom. Isang pag-anga. Isang baril sa langit. Ang daloy ng daawen ay perpektong bumuo ng itlog. Hindi alam kung sino ang sumigaw ng malakas. Lahat ng tao sa paligid ay nagniningning ang mga mata. Lahat ay humihikbi para sa kanya. Ang iyong tingin ay lumampas sa mga ganid na mang-uusap. Diretsong bumagsak sa sulok. Yung nag-aalangan at nagkukubli na asawang nagwawalis. Lumapit si Wangbo. Nanginig si Wangbo mula ulo hanggang paa. Punong-puno ng hindi makapaniwala. Parang isang batang nagkamali na lumapit sa iyo. Siya ay naging katulong sa kinyon sa loob ng 30 taon. 3 dekadang pinahirapan. Walang pag-aalinlangan mong inilagay ang butil na ito na sapat upang. Tinig na nagdudulot ng alitan. Ipinasok sa kanyang mga daliri na puno ng kalyo. Kumagat ka, ang katapatan ang pinakamalaking Diyos. Si Wangbo ay pagod na pagod at naglalakbay ng walang hanggan. Wala siyang sinabi ni isang walang kwentang salita. Inangat ang ulo at nilunok ang elixir. Ang napakalakas na sigla ng buhay ay agad na sumiklab sa kanyang katawan. Ang katawan ng mataas na gusali ay tila pinatayo ng tuwid mula sa isang balon. Ang kulay abong puting buhok ay biglang naging itim. Ang 30 taong sugat sa dilim ay naitulak ng enerhiya. Ang mga tuyong ugat ay sa pilitang napunit. Ang lianki ay siyam na bahagi na nasira. Ang makina ng paninirahan ay nagiging isang vortex ng espiritu sa langit na nag-agaw ng lakas. Iyan ay isang paralel na tanging sa Zai Ji lamang. Isang matanda na may zero na talento, ngunit nalugmok sa lupa. Nakatayo sa iyong harapan, nagtatayo ng pundasyon. Ito ang pinakakomprehensibong pagsusuri sa teorya ng likas na talento sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Pinakamalakas na liwanag. Diyos ko, kahit ang mga sining ay maaaring maging pundasyon. Ang galing ni Boss Lin. Simula ngayon, ako'y magiging karaniwang tao sa buong buhay ko. Ang nag-iisang matinding damdamin ay biglang nagpasiklab sa buong lugar. Sino ang mag-akalang sa sandaling ito ng pagsamba ng masa? Sumasabay ka rin sa alon ng espiritual na enerhiya. Tahimik na sinira ang bintana ng pagsasanay ng enerhiya. Pumasok sa tulong na sundalo. Nakatuklas ng mabilis na pag-ubos ng mundo mismo. Pangwakas na pagsisiyasat sa misteryo ng pagkaubos ng espiritu. Ang malamig na babala ng sistema ay tumama sa iyong ulo. Nagmumukhang naguguluhan. Nauubos na ang mundo. Hindi nakapagtataka na ang mga espiritual na damo na natanggap kamakailan ay lumalala ang bisa ng gamot. Ngunit, ang paghihiganti sa ulap ay dumating ng mas mabilis kaysa sa iyong inaasahan. Si Su Kingsu ay nagmadali at pumasok sa likod bahay. Kumuha ng isang larawan. Dala ang utos ng hangin at buhangin na may tatak ng 4 na pangunahing silangan. Tapos na, Lin mo. Pinagsama-sama ng kinyon ang 3 pangunahing puwersa upang tuluyang pigilan kami. Ngayong umaga, lahat ng inupahan nating alchemist ay tumakas. Walang natirang kahit isang panggatong na gamot. Walang alchemist. Ang solong formula ay isang walang laman na shell. Basang-basa na ang mga mata ni Su Kingsu. Ngunit kahit ang upuan mo ay hindi maayos. Isang mapaghambog na tawa lamang. Sino ang nagtakda na ang paglikha ng elixir ay dapat gawin lamang ng alchemist? Isang malaking hakbang patungo sa likod bahay sa tambak ng mga basurang pil na parang natutulog. Katatapos lang umakyat ng sistema sa level 2. Sinusuri ng sistema ang mga sirang pugon. Tanggalin mo sa akin ang lahat ng talento. Ang limitasyon ng tapat na init.
Gusto kong isang koneksyon. Kahit mga batang 3 taon gulang ay kayang intindihin ito. Gawa na uri ng alchemy machine. Natapos ang pagsusuri ng mga guhit. Nabuo ang mga guhit. Agad na nagbayad ng 3 beses na halaga para makuha ang lahat ng panday sa lungsod. Isang araw pagkatapos, isinilang na ang unang guhit ng Yuandan sa mundo ng mga cultivator. Hawak ni Sukingsu ang kasing laki ng palad na yon. Kahon na bakal na may tamang hugis. Mukhang naguguluhan siya, wala man lang buhay na tao para sanayin. Ibinigay mo sa kanya ang isang pakete ng mga pinaghalong gamot at ibinuhos ito. Ang pangalan niya ay Weng Ding. 3 segundo mamaya, isang makinis at puno na bola ang lumabas mula sa butas ng gamot. Perpektong kalidad ng mababang antas na gamot sa paglikha ng sutra. Si Suking humina ng hangin. Parang tinitignan mo ang isang Diyos sa iyong mga mata. Hindi kailangan ng talento. Hindi kailangan ng kaalaman sa lupa. Hindi kailangan ng sekta. Kinabukasan, ipinaskil mo ang anunsyo. Bodong 111 na panghalo ng alkimya. Suportado ang installment payment. Kumuha na sa halagang 10 piso bilang paunang bayad. Naging gulo ang mga libingan at ikaw ang nagpasimula nito. Nagmamasid na ginang na nagwawalis. Manggagawa ng baboy. Manggagawa na humahatak ng kariton. Pinakamababang antas ng mga tao sa lipunan. Basta makakuha ng 10 pirasong merienda. Umuwi at pindutin ang buton para maging alchemist. 3 araw lamang. Mababang merkado ng mga elixir ng 4 na pangunahing sekta. Naging biktima ng iyong digmaan ng bayan. Lubusang gumuho. Ang dating mayabang na alchemist ng sekta ay nawala ng trabaho. Nakatayo sila sa pila sa harap ng iyong tindahan. Umiiyak at humihingi ng trabaho sa pag-uri ng mga gamot. Zhao Guji, ang punong leader ng Kinyon sect. Ganap na nawala ng katinuan. Para siyang isang sugarol na naubos ang lahat. Isang sabunot sa mesa. Nagkangalit na may puot. Mga laway na tila tumataas ng mataas. Pinatay ko na ang lahat ng ilaw sa tindahan. Din mo, gusto mong ibagsak ang mesa, di ba? Binili ko na lahat ng gamit sa sugal mo. Mag-utos na ubusin ang lahat ng merienda ng sekta. Ibigay mo sa akin ang lahat ng basura sa buong mundo. Bibilhin ko ito sa 100 ulit na presyo. Wala siyang mga sangkap. Ano ang gagamitin para ipatong sa kanyang sirang kahon? Ang mga merienda ay nananatiling matatag na parang tsunami. Presyo ng mga basura sa gulo ng libingan. Sa isang gabi, mas mahal pa kaysa sa espiritual na damo. Ang pagbili ng mga basura sa tindahan mo. Sa isang iglap, wala nang matirang kahit isang hibla. Si Suking ay naguguluhan at nag-aalala kay Lin mo. Tayo ay nagpasya ng huminto. Gusto ni Zhao Wuji na tuluyang talunin tayo gamit ang pera. Naklean ka sa sandalan ng upuan habang iniikot ang tasa ng tsaa sa kamay mo. Ang kurba ng kanyang labi ay lumalaki, gusto niyang bumili ng mabuti. Tumayo ka. Ilang gusto niya, ibebenta natin yon. Saan tayo kukuha ng mga basura? Humalakhak ka ng malamig. Pumasok ang kaisipan sa sistema. Nagsimula ang sistema. Pagbaba ng estruktura. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dilaw na putik sa labas ng bayan. Nagkunwari bilang isang espesyal na basura ng Kinyon sect at kagamitan. Kumpirmado ang utos. Nagsimula ang mass conversion. Sa susunod na kalahating buwan, isang kaguluhan ang naganap sa pinakakakaibang pulang libingan. Naghirka ng isang grupo ng mga mortal. Nagtutulak ng mga kargamento. Mga dekalidad na basura na gawa sa dilaw na putik. Mahal na ibinenta sa mga mamimili sa Kinyon. Palitan ang kaliwang kamay ng kanang kamay. Ang mga merienda sa Kinyon ay parang baha mula sa isang disyerto. Pumasok sa sinturon ng gatas. Kalahating buwan mamaya. Bundok sa likod ng Kinyon. Tumingin si Zhao Wuji sa mga nakatumpok na kayamanan mula sa labanan. Nagmamalaki na tumatawa. Akala niya nanalo na siya. Akala mo'y naitulak ka na sa suliranin. Masaya siyang kumuha ng isang piraso mula sa bundok ng mga bato. Nabombahan ng espesyal na antas. Naghahanda na siyang mag-apoy at patayin ang apoy. Ngunit sa sandaling pinigan niya ang daliri. Napunit at nahati ito. Naging isang payat at pinong dilaw na lupa. Hinampas siya ng hangin sa mukha. Nakatagilid ang tawa ni Zhao Wuji sa kanyang lalamunan. Nawala siya sa katinuan at tumalon sa bundok ng mga bato. Ang pag-ukit ng 8 bahagi. 1 piso 100 piso. 1,000 pesos lahat ay putik. Nagmamadali si Zhao Wuji sa galit. Isang liwanag ng ginto ang lumabas sa kanyang bibig na may matinding presensya. Si Wei Mi ay bumagsak sa putik. Mukhang napakaputla. Nabangkrap ang Kinyon Zong. Naputol ang daloy ng pondo. Ang disipulo na si Hua ay umalis na dala ang pera ng matandang guro. 1,000 taong malaking sekta ang hindi nagamit. Isang sundalo, isang tungkulin. Naging dahilan ka ng pagbagsak ng hari gamit ang putik mula sa paghuhugas ng sasakyan. Ang gusali ay magiging kaaway ni Zhao Wuji, nag-iisa at pinabayaan. Nagnakaw ng huling sasakyang panghimpapawid. Tulad ng isang nawawalang hayop, tumakas patungong Silangang Zhou. 1 linggo ang nakalipas. Nakatapak ka sa guho ng Kinyon Zong Zufeng. Sariling kamay na itinaas ang watawat ng mga karaniwang tao. Ipinasok ang dating simbolo. Nakuha ang pinakamataas na kapangyarihan ng Leo. Nanalo tayo. Si Sukingsu ay nakatingin sa dagat ng ulap sa ilalim at bumubulong. Ngunit hindi ka sumagot. Ang pinuno ay humahawak sa bagong kuha mula sa lihim na silid ni Zhao Wujin.
Nahanap na isang agarang utos mula sa prinsesa. Mayroon lamang isang linya ng teksto. Zhao Zongzhu, pakiusap, dumating ka sa domyo ng Zongzhu upang magbenta. Nakatapos na ang pagkuha. Malapit nang maubos ang pinagmulan ng dantokong kontinente. Sama-samang sugurin ang plano ng paglipad. Si Nimeng, ang matatag na babae ng pagbabarena. Ang tingin ay tuwirang tumutok sa direksyon ng Zhongzhou. Ang mundo pala ay hindi sakit. Sila ang nagpaubos sa akin ng lakas. Ngumiti ka ng malamig, ayos lang. Gusto kong mag-akyat, pupunta na ako sa Zhongzhou. Babasagin ko ang inyong mga plataporma para sa paglipad. Sige, simulan na natin. Ikaw ay parang isang kutsilyo sa mga titik ni Suzuki Gojan. Tinalikuran mo ang lahat ng pagdududa sa iyong isipan. Pagkuha ng enerhiya mula sa lupa. Ang mga salitang maligayang paglipad ay sumabog sa iyong isipan. Nandyan lang si Su Qingsu sa tabi mo. Nakita niyang hindi maganda ang iyong mukha kaya lumapit siya. Isang tingin lang, naintindihan na niya. Sinasakripisyo nila ang buong kontinente para sa isang tao. Ang kanyang boses ay malamig. Dala ang hindi makapaniwala na produkto. Dahan-dahan mong ipinikit ang iyong mga mata. Walang silbi ang galit. Ang takot ay nag-aaksaya ng oras. Nang binuksan ko ang aking mga mata. Nakakatakot ang iyong katahimikan. Mukhang mas malakas ang ulan kaysa sa inaasahan natin. Nilingon mo ang iyong tingin sa kailaliman ng Kinyonzong. Doon ay isang imbakan ng mga basura ng espiritual na likido na libu-libong taon na. Ito ay hindi pagkakaintindihan at enerhiya. Bago mo itaas ang mesa, kailangan mo munang magkaroon ng sapat na puhunan. Iniwan mo ang salitang ito kay Su Qingsu. Isang anino ang kumislap at biglang lumitaw sa basurang lawa. Umakyat sa hagdang bahay ng walang pag-aalinlangan. Umupo ka ng nakaluhod. Lahat ay nagiging isa. Agad na umabot sa pinakamataas na antas ang pagsipsip ng sistema. Malapot na parang asfalto na libong taong basurang likido. Naging itim na tubig. Parang nababaliw na pumapasok sa iyong katawan. Ang iyong katawan ang pinakamabisang pugon. Pagtaas ng kakayahan sa proseso ng pagbabago ng enerhiya. Sa simula, gitna, at huli ng gintong listahan, ganap na kasaganaan. Walang higit pa sa isang insenso. Iyan ay sapat na upang marumihan ang 100 milyang lawa ng mga tuyong dahon. Tumayo ka. Ramdam ang agos ng tunay na distansya sa loob ng katawan na parang mga ilog. Matatag na huminto sa. Tara na at tawirin ang huling hadlang bago ang mga patinig. Kingsue, bumalik ka sa tabi niya. Magkaiba ang kanilang aura, pupunta ako sa Zhongzhou para makilala ang mga taong iyon. 3 araw mamaya sa Zhongzhou Danding City. Dito, ang hangin ay puno ng pera at mga bote ng elixir. Afrika na naglalakbay. Nakaayos ang kanilang mga kasuotan. Pati ang mga aso sa tabi ng kalsada ay mukhang mas mahaba kaysa sa mga kalaguyong ito. Laging may mataas na antas ng prestiyo. Ngunit agad mong nakita ang pabalat na ito. Sinusuri ng sistema ang konsentrasyon ng espiritu sa lugar na ito bilang 30 beses ng sa labas. Ang ugat ay nagmumula sa pagkuha at pagpapalakas ng mga ugat ng lupa. Ang malaking lindol ay nagpapabilis sa pag-ubos ng pinagmulan ng kontinente. Bawat paghinga dito, lahat ay sumisipsip ng enerhiya ng buong mundo. Sa pasukan ng malaking pagtitipon, dagsa ng tao, hindi mula sa mga kilalang pamilya. Ang mga alchemist na may antas na 7 pataas ay hindi pinapayagang pumasok. Ang boses ng gwardiya ay matanda at may karanasan. Parang nagtataboy ng langaw. Nang mga sandaling iyon, nagtutulak ka ng isang lumang sasakyan na gusto mong sakyan. Dahan-dahan akong lumapit. Puno ng madilim na mga sirang bagay ang sasakyan. Kalawangin na piraso ng bakal. Tuyot na balat ng puno. May ilang piraso ng sunog na banig ng kahoy. Ikaw at si Su Qingsu ay nakasuot ng mga plastik na damit. Parang 2 probinsyanong naligaw sa set ng pelikula. Saan nanggaling ang pulubi ng tiyuhin? Nagdala ng isang kargamento ng basura para makilahok sa isang solong kaganapan. Isang prinsipe na may hawak na jade na pamaypay ang tumatawang walang pagdududa. Tingnan ang tambak ng mga sirang bagay. Baka naman kinuha lang iyon mula sa isang tambak ng basura. May mga palabas pang iba ngayong taon. Tumingin ka sa tabi, si Anye. Jiao ay tumatawa rin ng malakas. Puno ng mga lapis ang kanyang mga mata. Matagal nang hindi ka gusto ng mga gwardiya. Huminto siya at harangin ka, umalis ka na. Huwag mong dalhin ang mga maruruming bagay mo at sirain ang reputasyon ng pagtitipon. Tumayo agad ang mga kilay ni Su Qingsu. Naghahanda ng magalit. Dahan-dahan mo siyang pinindot. Hindi nagalit, tahimik lang na tiningnan ang bantay. Basta't mapatunayan ang kakayahang magluto ng elixir, makakapasok na, di ba? Parang nakarinig ng napakalaking biro ang gwardiya. Siyempre, kung makakagawa ka ng walang antas na pil sa harapan, ako mismo ang magbubukas ng daan para sa'yo. Pero anong gamit ang gagamitin mo para mag-practice? Gagamitin mo ba ang iyong sirang kahoy? Mas malakas ang mga tawanan sa paligid. Tumango ka. Ginawa mo ito sa harap ng lahat. May isang tao ang nakayuko sa tabi ng mga sirang bagay. Kumuha ng isang piraso ng kalawang. Muli siyang kumuha ng piraso ng balat ng puno at inilagay ang 2 bagay sa kanyang palad. Walang pugon, walang apoy. Hinawakan mo lang ng bahagya ang iyong mga palad. Isang hindi nakikitang alon ang sumiklab. Walang nakapansin na ibinuka mo ang iyong kamay. Walang liwanag, walang usok. Isang bilog na bilog. Naglalabas ng makulay na ulap at mabangong amoy ng tubo.
Tahimik na nakahiga sa iyong palad. Ang amoy ng gamot ay parang isang hindi nakikitang malaking kamay. Agad na sinakal ang leeg ng lahat. Ang mga droga ay may perpektong kalidad na parang mga water balloon. Isang matandang lalaki sa gitna ng tao ang sumigaw na parang pinapatay na baboy. Tumigil ang tawanan sa lugar. Nang makatagpo sa binata, bumagsak ang pamaypay sa lupa na may malakas na tunog. Nakatagilid ang bibig ni Angie. Jiao na kayang ipasok ang isang itlog. Ang mga gwardiya ay tila tinamaan ng kidlat at nanatiling nakatayo sa kanilang lugar. Ang eksena ay halos hindi na kayang hawakan. Ang malaking kristal na may sensor sa pasukan. Nahulog ang gamot mula sa kahon na may matinding liwanag. Sa huli, may isang malakas na tunog at ito ay pumutok. Lampas na sa hangganan. Sa oras na yon, ang buong lugar ay naguluhan. Isang matanda at nagmamadaling boses. Biglang sumugod mula sa bulwagan. Ang dansyang ay ang tunay na pamamaraan ng sinaunang dansyang. Isang matandang lalaki na nakaputi. Tulad ng isang gulong ng apoy na sumasabog mula sa mga guhit. Hindi man lang siya tumingin sa elixir na hawak mo. Isang pares ng mata ang matinding nakatitig sa iyo na parang gutom na lobo. Ang maliit na sirang sasakyan. Hindi ba siya tatakbo papunta sa iyo? Halos matumba sa sobrang excitement. Isang kamay ang sumuporta sa isang grupo ng sasakyan. Ang daliri ay nanginginig habang itinuturo ang isang patong sa loob ng sasakyan. Itim na bato. Ang boses ay may halong iyak. Itong batong pangtungtungan. Hindi ba't ito ang nawalang 70,000 taon na masiglang 9 na araw? Ang mga salitang basurang gamot ay lumabas. Ang hangin sa buong plaza ay tila naubos. Kanina ay tumatawa pa ang mga binata at dalaga. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naging matigas. 9 na araw ng masalimuot na alamat ng mga Diyos na lupa. Gamitin ang kanyang mga basura bilang pangangat. Ano bang klaseng sining ang ganito? Ito ay isang malaking dagok sa pananaw ng buong mundo ng mga cultivator. Yung matandang nakaputi. Nababahala ang matandang elder ng tanggapan. Walang pakialam si Sun Si Miao sa pagtutol ng iba. Dahan-dahan niyang inaalagaan ang batong iyon. Nagmakaawa ako sa iyo, ang matandang voluntaryo ay may mga mata. Napakabait ng kwento. Maaari bang malaman ang iyong pangalan, kaibigan? Ang ganitong Diyos na bagay ay nakuha mo sa tabi ng daan, Lin Mulu. Ang iyong maikling sagot. Mas nakakapinsala ito kaysa sa 10,000 paliwanag. Nakuha sa tabi ng kalsada. Lahat ng mga mata. Sandali mula sa batong iyon. Nakatutok na sa iyong puno ng mga sirang bagay. Sa sandaling ito sa kanilang mga mata. Ang kalawangin na piraso ng bakal ay mga piraso ng nerbiyos. Ang tuyong balat ng puno ay mga sanga ng mustasa. Ang sasakyan mong ito ay isang gumagalaw na sinaunang Diyos. Sa gitna ng tao, nakita ni Zhao Wuji ang iyong mukha at agad siyang nainis. Hindi niya akalain kahit sa panaginip. Gagamitin mo ang paraang ito para lumabas. Natakot na natakot. Tahimik na sumisiksik sa tao at dahan-dahang umalis patungo sa likuran. Si Sun Si Miao mismo ang nagdala sa iyo at kay Su Qingsu. Pumasok sa pinakamalapit na inaupuan. Ang mga tingin ng mga mahalagang tao sa Zhongzhou sa paligid. Mula sa seremonya ay naging paggalang. Kuryos at hayagang kasakiman. Dumating ang tunog ng kampana. Nagsimula na ang unang round ng malaking pagtitipon. Ang mataas na entablado ay tahasang inihayag ng malakas. Unang round ng labanan ng mga dalubhasa. Ang kumperensya ay magbibigay ng parehong pagkakataon sa loob ng 1 oras. Pinakamataas na pamantayan para sa pag-akyat sa larangan ng mga produktong pinatuyong. Mabilis na may isang tao na magdadala ng mga materyales sa iyong harapan. Ibinaba ang mga mata na nag-agaw ng pag-asa at mabilis na tumakas. Binuksan ni Su Qingsu at tumingin. Biglang lumamig ang kanyang mukha. Walang anumang nangunguna sa loob ng kahon. Puno ng isang kahon. Puno ng mga piraso ng uling na goma. At ang may mga mansa ng amag. Sangkaterbang amoy ng masangsang. Ito ay talagang isang kahon ng basura. Sila ay may ginawang daya. Si Su Qing ay nag-aapoy sa galit. Ang nakatayo sa mataas na plataporma ay may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Maliwanag na alam niya. Mga kalahok sa paligid. Nagbigay din ng mga tingin ng kasiyahan sa kapahamakan. Ngunit tumingin ka lamang sa kahon ng mga basura. Hindi lang nagalit. Sa halip ay nakangiting tumango siya. Zheng Hiwei, hindi ka man lang pumunta sa pagawaan. Nakatayo sa na upuan sa harap ng lahat. Ilagay ang mga gulong ng goma at amag sa mesa. Isara mo ang iyong mga mata. Pagganahin ang reverse analysis at structural reorganization function. Nagsasagawa ng paghihiwalay mula sa carbonized na estruktura. Pinakamalinis na kakayahan ng buhay. Ginagawa ito gamit ang mga spores ng amag bilang katalista. Gumagaya sa sinaunang nilikha ng tigre. Sa paningin ng mga tao sa labas. Nakatagilid ka lang at nag-isip. Sa gitna ng arena, lahat ng mga henyo ay nagsimula ng mag-ensayo. Lumipas na ang kalahating oras mula nang magsimula si Lu Huali sa kanyang malakas na apoy. Sa gitna ng arena, ang mga espada ay nag-aalab. Ang mga gamot na pang-5 at pang-6 na antas ay sunod-sunod na lumalabas. Nagdulot ito ng sigaw ng lahat. Sa gitna ng mga tingin ng lahat, nakatutok ang lahat sa 2-6 na antas na nag-iisang guro. Sa wakas, kumilos ka, hindi mo ginamit ang solong pugon. Wala ring silbi ang nag-iisang apoy. Ikaw ay nag-abot lamang ng iyong mga kamay. Sa bunto ng amag na nagbubuhos ng uling.
Hindi nagmamadali, nagsimula siyang magmasa. Ang galaw na iyon ay parang sa buhay na luwad. Ano ang ginagawa niya? Nabaliw at ginagawang gulo gamit ang kamay. Sa susunod na segundo, ang laban ay magiging masalimuot. Nasa iyong mga kamay. Naaalala ang isang sigaw mula sa makapangyarihang dragon ng Thailand. Ang isang makulay na sinag ng liwanag. Ang dragon na putik ay sumabog mula sa pagitan ng mga daliri. Diretso itong magsuot ng tum sa bubong ng lugar. Walang katapusang sigla ang humampas sa buong lugar tulad ng alon. Ang sinumang nakamoy ng amoy na ito ay nakaramdam ng pagluwag ng kanilang mga limitasyon. Nawala ang liwanag. Ibinuka mo ang iyong palad. Isang perlas na may 7 mahiwagang dragon sa loob nito. Umiikot na elixir. Tahimik na nakahiga roon. Si Son Simiao na parang tinamaan ng kidlat sa 7 uri ng alchemical pill. Nakatulala na siya. Tremble ang boses. Gamit ang mga basura. Nagawa ang nawalang 7 uri ng alchemical pill na hindi na natagpuan sa loob ng libu-libong taon. Lahat ay nakatitig ng walang imik. Lahat ng mga henyo sa paglikha ng elixir. Nakatitig sa gamot sa kanyang kamay ng walang imik. Tumingin ka ulit sa mahiwagang gamot sa iyong palad. Pumutla na siya. Ito ay hindi pamamaliit. Ito na ikaw. Ito ay ang Diyos na nanonood sa mga mortal na naglalaro ng putik. Matapos ang maikling pagkatuto sa pamamagitan ng pag-uulit. Ito ay parang pagkasira ng bulkan. Ginoong Lin, handa ang aming mga pamilya na ipagpalit ang kalahating ari-arian para sa isang piraso ng elixir. Ginoong Lin, ako si Lygia, itinataguyod ang pangalan bilang Elder Keking. Saan mang dako, ang mga kinatawan ng mga makapangyarihang pamilya ay nag-alok ng kanilang lakas para sa iyo. Si Sukinsu ay eleganteng tumayo. Nakatayo sa harap mo. Tinanggap ang bawat isa na may ngiti at pasasalamat sa inyong suporta. Lin mo ay masigasig na nag-aaral ng alchemy. Ang pananaw sa negosyo ay aking buong kapangyarihang kinakatawan. Walang tumatagas na patak ng tubig. Mayroon na siyang kaunting aura ng isang reyna sa negosyo. Ngunit ikaw ay nakakunot ang noo. Ang pildoras na ito ay perpekto sa paraang hindi ka panipaniwala. Ngunit sa napakalakas na sigla na ito, may halong napakasutil na. Hindi kabilang sa pag-iyak ng mga halaman. Tahimik mong ipinadala ang mensahe kay Sukinsu na huwag tanggapin ang misyon. May problema sa mga sangkap ng gamot na ito. May kakaibang amoy mula sa esensya ng buhay sa loob. Huminto ng kaunti si Sukinsu habang hawak ang mintanso. Tahimik niyang inayos ang lahat ng mintanso. Naghanap ng dahilan para mabilis kang makaalis sa venue. Pumasok sa isang nakahiwalay na silid pahinahan. Anong nangyayari? Pagpasok pa lang ni Sukinsu, agad siyang naglatag ng barrier. May halo ang elixir ng mga bagay na hindi dapat naroroon. Ibinuka mo ang iyong mga kamay. Ang diamante ay nananatiling makinis at dumadaloy. Ngunit sa iyong mga mata ay may malamig na yelo. Ang aking pinapraktis ay carbon core mold. Dapat ay may buhay ang mga damo at puno. Ngunit may iba sa gamot na ito. Isara mo ang iyong mga mata. Nalubog sa sistema. Sa malalim na pagsusuri, natagpuan ang mga bakas ng di-plantang buhay. Si Jin Yuan ay kasalukuyang nag-ugnay sa polusyon ng material. Matagumpay na naisalaysay. Ang pinagmulan ay tumutukoy sa mga pangunahing materyales ng kumperensya. Bodega ng numero 7 ng Jia. Bigla kang bumukas ng mata. May mga manipulasyon ang tindahan ng mga solong tao sa lahat ng materyales. Agad na naintindihan ni Sukinsu ang daan. Ang dalawa ay parang dalawang usok na umiiwas sa mga gwardiya. Pumasok sa bodega ng Jiazino. 7. Madaling ma-breach ang mga sistemang sibil. Bawal ang pumasok ng biglaan. Ang tanawin sa harapan ay agad na pinigil ni Sukinsu ang kanyang bibig. Puno ng dagat na ginto ang kanyang mga mata. Walang espiritual na damo dito. May isang hanay ng malalaking kristal na haligi. Nakaipit sa loob ang mga kumpol ng malagkit na berdeng buhay. Sa ilalim ng mga kristal na haligi, ang lihim ay tuwid na dumaan patungo sa kapatid. Mahigpit na maririnig ang pagdurusa ng maraming nilalang mula kay Emi. Ang Emi na ito, at katulad ng kaunting nasa elixir ng paglikha. Sila ay kumukuha ng likas na kakayahan ng mga nilalang. Nanginginig ang boses ni Sukinsu. Tuluyan ang bumagsak ang iyong mukha. Nauunawaan ko na. Ang peking kasaganaan na ito ay nagmula sa bilyon-bilyong mga nilalang. Ang buhay na ito ay hindi ibinibigay ng Dan Island. Alam nilin mo ng demonyong daan ang lihim na ito. Ngayon, hindi ka makakatakas. Isang tinig na handang makinig ang umabot sa pintuan. Si Zhao Wuji ay may dalang isang peres ng mga bateryang walang kapareha. Patay na si Farouk. Nasa kanyang mukha ang kasiyahan ng paghihiganti. Kasunod nito, dahan-dahang lumilitaw ang anyo ng nag-iisang may-ari ng tindahan sa bodega. Ang bahagyang presyon ng mahiwagang artifact ay nagpatigil sa hangin. Tinitignan kanya na parang tinitignan ang isang kawili-wiling laruan. Napaka-interesanteng kabataan. Sayang, masyado kang maraming alam. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at itinuturo ang kanyang ulo. Ang boses ay walang kahit anong damdamin. Upang maihanda ang alak na hindi pangkaraniwan. Ang may-ari ng kontinente na ito ay ang may-ari. Pagtatapos bukas, ang diwa ng 100,000 alchemist. Ito ang pinakamagandang gamot. Sira ang isip. Isang masiglang galaw ng kamay ni Zhao Wuji ang nagpasikat. Sa inyo lang. Sa gitna ng kagipitan, ikaw pa ang umiti. Isang simpleng pitik lang ang ginawa mo. Ibinigay ang maliit na grupo ng amag na espesyal na kinolekta sa araw.
Agad na sumabog ang inabandu ng sandali. Sa susunod na segundo, pagpapatupad. Laban sa hindi matitinag na espiritual na lakas. Masakit na parang isang papel na sisidlan. Tahimik na natutunaw. Lahat ng tao ay may matinding pangangati sa lalamunan. Nagsimula silang umubo at humandusay sa lupa. Si Zhao Wuji ay nahulog sa dilim ng usok. Hawak ang ulo, hinila mo si Su Kingsu. Mabilis na nakalabas sa gitna ng laban. Ngunit nang ikaw ay tumakbo palabas ng single rope hall. Ngunit tumama siya sa isang di nakikitang pader. Buong Zhongzhou City. Hindi alam kung kailan ay napalibutan na ng isang kakaibang liwanag. Isang napakalaking piitan ang pinagmulan ng malakas na pagyanig. Ang boses ni Su Kingsu ay may kaunting kawalang lakas. Hindi natin kayang sirain ang malakas na pagsabog ng visual na artifact. Ngunit hindi mo nakita ang kakaibang anyo. Dahan-dahan mong itinataas ang iyong ulo. Ang tingin ay tomb penetration sa mga ulap patungo sa mas mataas na lugar. Doon ay may mga libu-libong taon na. Ang dandingcheng ay labis na na-extract. Bumuo ng makapal na usok ng lason na umaabot sa libu-libong talampakan. Batay sa mga basura at usok ng polusyon. Sa mata ng lahat, iyon ay napakalaking lason. Ito ay marumi ngunit sa iyong mga mata ay kumikislap ng kabaliwan. Sino ang nagsabing walang materyales? Hindi malakas ang iyong boses. Ngunit may dalang tiyak na kayang baguhin ang mundo. Sa mga nakaraang ilang libong taon, lahat ng basura at dumi na itinapon ng buong mundo ng pagsasanay. Ito ang pinakamainam kong materyal na enerhiya. Nang sumiklab ang nakakasilaw na bilog ng mga aray. Nasa langit ka. Tumingin sa 100,000 buhay. Sa iyong harapan ay nagiging ginto. Serye ng enerhiya. Hinawakan ng walang anyo na malaking kamay ang aking puso. Mahigpit na inaalis ang buhay. Ang aking kapangyarihan ay nagligtas. Nawawala ang aking buhay. Narinig ang kanilang mga sigaw ng pagdurusa. Nagmamasid habang sila'y humihina sa mata ng tao. Walang anumang ekspresyon sa pagtanda mo. At narinig mo ang sinabi ng nag-iisang may-ari ng tindahan. Pahayag ng pagkawala ng katinuan. Hahaha para sa ultimate na pagtagumpay ng kwentong ito. Maging handog ng enerhiya para sa aking pag-angat. Ito ang inyong pinakamataas na karangalan. Siya ay naliligo sa 100,000 na tao na pinilit. Mula sa naalis na enerhiya ng buhay. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit na pagkasabik at kasakiman. Biglang, sa tingin mo ay sapat na, bang. Ikaw ang nagmamaneho sa bagay na yon na gawa sa napakaraming basurang enerhiya. Walang pinagdugtong na lugar. Napakapangit na higanting piraso ng bakal. Na may lakas na kayang durugin ang kalangitan. Diretsong sumalpok sa paningin ng lahat. Lahat ng tao, kasama ang mga solong elektronikong, ay nagulat. At natuktok ng malaking bakal na bagay na yon. Nakatayo doon silin mo. Ang boses mo, single na may-ari ng tindahan, ay hindi malakas. Isang karayom ang tumpak na tumusok sa kanyang mga pangarap. Sa bitag na ito na gumagamit ng buhay bilang enerhiya. Dapat na itong matapos. Nakita niyang mali ka muna. Agad na punong-puno ng mga pahiwatig ang kanyang mukha. Isang langgam na nakatakas sa swerte. Maging matapang na manghamon sa aking harapan. Tingnan mo ang dambuhalang pugon ng langit at lupa na ito. Tingnan mo ang 1-0, 000 na enerhiya na handog. Ano ang gagamitin mo para basagin? Umiti ka at umiling. Tiningnan mo ang 100,000 na mamamayan sa ibaba na labis na nagdurusa. Muli siyang tumingin sa langit na pinahiran ng maruming hangin at ulap. Maruming kalangitan. Dahan-dahan siyang nagsalita sa isang tono ng pagtuturo. Hindi ako nandito para pigilan ka. Nandito lang ako para turuan ka. Ano ang tunay na daan ng enerhiya? Gumamit ng buhay ng tao para mag-extract ng enerhiya, masyadong maliit ang pananaw. Masyadong maliit ang pananaw. Ngayon ako, papalakasin ko ang iyong kaalaman tungkol sa kung ano ang tinatawag na berdeng pangangalaga sa kapaligiran. Sirkulasyon ng ekonomiya. Sa sandaling bumagsak ang boses. Bigla kang nagbukas ng iyong mga braso. Iangat mo ako sa pinakamataas na antas ng sistema ng lahat ng bagay. Nakatanggap ng mensahe ang sistema, lahat ay na-unlock. Matagumpay na umakyat sa pinakamataas na level 3. Kasalukuyang mode, pugo ng lahat ng bagay. Ang langit at lupa ay nagiging isa. Isang puwersa na mas malakas ng libu-libong beses kaysa sa pinagmulan. Mula sa iyo at sa higanting bakal na nasa ilalim ng iyong mga paa. Sumabog ng malakas. Ngunit ang lakas na ito ay hindi nag-atubiling isakripisyo ang buhay at espiritu. Sinasalsipsipin niya ang mga basura. Agad na nagdilim ang kalangitan. Nabumalot sa daan-daang libong tao sa Zhongzhou. Nahanap ng makapal na usok ang pagkakataong maglabas pagkatapos. Isang itim na higanting pangil ng lason na nag-ugnay sa langit at lupa. Nagtatawa habang tumpak na pumapasok sa pugon sa ilalim ng ating mga paa. Kasabay nito, nagsimula ng malakas na gumalaw ang lupa. Sa ilalim ng Zhongzhou City, mga inabandunang labi ng lupa. Toneladang mga basurang tabla sa sulok ng lungsod. Sunugin ang mga nasirang kagamitan at guhit. Lahat ng itinuring na mga bagay na nagretiro. Sa sandaling ito, naging bilyong itim na agos. Sumibol mula sa lupa. Sa isang iglap, isang itim na buhawi ang lumitaw sa kalangitan. Milyong itim na agos ng lupa na parang katapusan ng mundo. Dumarating ng masagana at masigla sayo. Nabaliw siya at ilalagay ang sarili sa tuktok ng kanyang kastilyo. Ngiti sa mukha ng nag-iisang may-ari ng tindahan.
Ganap na napalitan ng takot. Dahil natuklasan niyang ang kanyang sariling katatagan ay halos nawawala na. Ang mga buhay na inalis niya mula sa pila. Nakatagpo ng mas mataas na kapangyarihan na humarang sa kanya sa gitna ng daan. Sa Times Square, 100,000 alchemist ang dumating. Nawala na ang nakamamatay na puwersa ng pagsipsip mula sa Jupiter. Huminto, naligtas tayo. Lahat ay nakaligtas mula sa kamatayan. Nakatitig sa langit na may pagkabigla. Ang anyo na nakabalot sa itim na pulang toro. Walang laman ang isip. Iyon ay talagang hindi alchemy. Ngunit sa pag-alis ng buong mundo, at tila wala kang pakialam sa lahat ng nasa labas. Walang katapusang basura na may hangganan ang mga tauhan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng sistema, ito ay labis na pinisil. Pag-alis at muling pagsasaayos. Ang pinakamaruming lason ay nahati. Naging walang kabuluhan. Pinakapayak. Nakatadhana sa mundong ito ang buhay at mga batas nito. Ang mga piraso ay unti-unting pinapadalisay. Unti-unting nagiging siksik. Sa gitna ng madilim na agos, nagbigay ng isang liwanag na parang esmeralda. Isang pirasong hininga ang nagdulot ng kaguluhan. Hayaan mong muling mabuhay ang mga nalantang damo at puno sa ibaba. Nagbigay ng sigla sa 100,000 alchemist. Sa sandaling iyon, nakalimutan ng 100,000 alchemist ang kanilang paghinga. Tinitigan nila ng may pagkabighani ang Diyos sa kalangitan. Sa huli, hindi na kailangan ng anumang salita. Lahat ay sabay-sabay na nakatingin sa iyo sa langit. Ibinaba ang kanilang mapagmataas na pagkakamali. Iyan ay hindi pagsuko. Ito ay isang paglalakbay na hindi dapat baliwalain. Tumingin ang punong Diyos sa kanyang naglalaho na mundo na puno ng kahihiyan. Sobrang nagalit. Ang plano niyang pinagsikapan sa loob ng libu-libong taon. Napasok ka sa akin gamit ang isang bunto ng basura. Ang aking dibuhay na elixir. Akin ito sa akin. Sinubukan niyang lubos na tuklasin ang antas ng pagsasanay ng buhay na artifact ni Bauhi. Sagad na sagad. Naging isang sinag ng liwanag, bumagsak ang kamay patungo sa iyo ng buong lakas. Sambahin mo ako. Ang hakbang na iyon ay pumutol sa espasyo ng gintong elixir. Ang ganap na ikaw ay tila alikabok sa harap ng kamay na ito. Ngunit hindi mo talaga nakita. Ikaw ay bahagyang nagbuga ng isang ikaw. Nasa gitna ng walang katapusang agos ng basura. Humiwalay ng isang agos. Agad na bumalot ito sa iyong katawan. Kalawang na bakal. Nakakalason na mga labi. Nasirang mga plano. Lilipad ito sa isang mapagmataas na paraan. Isang mahinang tunog ng baril. Isang antigong makapangyarihang itim na baluti. Bumubuo ito sa sandaling ikaw ay sumipa. Extreme Waste Battle Armor. Isang pag-atake ng nag-iisang may-ari ng tindahan na kayang magwasak ng mundo. Matibay na nakatatak sa iyong dibdib. Sa huli, ang nakakatakot na enerhiya ay tahimik na pumasok sa dagat tulad ng isang baka sa putik. Nang napakaraming maliliit na vortex sa ibabaw ng baluti. Sipsipin ang teknolohiya. Nakatayo ka sa isang lugar na parang hindi gumagalaw. Anong tatlong Diyos? Nagsimulang kumurap ang mga pupil ng may-ari ng tindahan. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Sayang hindi mo siya binigyan ng oras para maintindihan. Dapat nang ibalik ang iyong kapangyarihan sa tunay na may-ari nito. Humigop ng malalim na hininga. Pugad ng lahat ng bagay. Ang kapangyarihang mais ay matibay na humaharap sa isang malakas na atake ng Diyos. Dalian. Mga likas na kakayahan ng mundo na nahango mula sa walang katapusang basura. Sobrang pumapasok sa iyong mga kamay at katawan ang mga hadlang. Ano ang bagay na yon? Kumakabog ang gintong elixir. Yuan Yingsheng. Ang biglang pagtaas ng presensya ay walang kahulugan na huminto. Ang bagong isinilang na Yuan Ying ay bumuka ng kanyang bibig. Mas marami pang mga pinagmulan ng mundo ang nilamon papasok sa imbakan. Unang yugto ng tunog gitnang yugto ng tunog. Sa huli ng yugto ng tunog, sa tuktok ng tunog, ilang saglit lamang. Ang iyong kasanayan ay katulad ng ganap na pagbuo ng gintong elixir. Mabilis na umabot sa ruwok ng tunog. Nang mga sandaling iyon, sa itaas ng mataas na platform, palaging itinuturing na hangin. Isang sulyap ng galit at put ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Wuji. Tinutukan niya ang pagkakataon sa pagitan mo at ng nag-iisang may-ari ng tindahan. Biglang sumugod patungo kay Su Kingsu sa ibaba. Kapag nahuli siya, makakakuha ka ng bahagi. Ngunit si Su Kingsu ay tahimik na tumingin sa kanya. Kumuha ng isang bola mula sa imbakan at ibigay ito sa kanya. Maputlang bilog na bola. Super na basura na panghampas. Hindi siya tumingin at basta na lang itong inihagis. Zhao Wuji ay may pagdududa at malamig na ngumiti. Bumulot ng walang pag-isip at nag-swing. Ngunit ang bilog na bola ay tahimik na nagkalat sa hangin. Isang bilog na kulay abong-alon ng pagsabog ang agad na humampas. Zhao Wuji ay nakaramdam lamang. Ang masamang dan sa loob ng kanyang katawan ay tila nakatagpo ng isang bituin. Mayroon akong manipis na kapangyarihan at galit. Biglang nag-evolve sa salamin. Hindi ang aking kasanayan. Siya ay naglabas ng isang sigaw. Dumapa si Ruan sa lupa. Naging isang inutil. Sa itaas ng langit. Ang labanan ay umakyat na sa susunod na antas. Hindi gumagalaw ang iyong anyo at ang may-ari ng tindahan na solong tao. Ngunit ang inyong kinakatawan ay nasa matinding laban. Sa likod niya ay ang madilim na tsuan mo na sumisipsip. Nagsisilbing simbolo ng pagsalakay, sa ilalim mo ay ang umiikot na itim na pugon. Kumakatawan sa bagong simula.
Ang iyong daan ay pagkuha. Alam lang na maghukay ng 3 talampakan sa lupa. Sa huli, ang mundo ay magiging tuyo. Ang iyong boses ay umuupit sa kalangitan. Bawat salita ay may dalang astronomiya. Habang nagsasalita ka, pinapagana mo ang pugon. Iangat ang pula sa tuktok. Ang huling piraso ng basura sa kalangitan ng kontinente ay nilamon din. Ang langit ay muling naging malinaw na hindi pa nararanasan. Kasabay nito, dahan-dahan nang lumilitaw ang anyo ng isang elixir sa gitna ng pugon. Sa ibabaw ng gamot na yon, para bang may hatak ng mga bundok at ilog na dumadaloy. Isang napakapayak na hininga ng buhay. Nagmumula. Lumitaw na ang anyo ng siyam na antas ng guhit ng guhong na langit. Ang tunay na mundo ng guhangdan. Ang lokal na nag-iisang may-ari ng tindahan ay biglang humirap ang paghina. Ang kanyang plano para sa pag-akyat na isinagawa sa loob ng libu-libong taon. Kung ikukumpara sa bagay na ito, talagang wala itong silbi. Ang kanyang katwiran ay lubos na nilamon ng kasakiman. Akin ito, akin ito. Ipinagpaliban niya ang lahat ng depensa. Parang nawalan ng katinuan sa pang-aasar. Si Gutiandan ay mabilis na tumakbo papunta roon. Tumingin ka sa kanya. May kaunting awa sa kanyang mga mata. Kung ganito ang iniisip mo tungkol sa kanya, sige, hayaan mong maranasan mo ito ng personal. Ano ang ibig sabihin ng pagbabalik? Hindi mo siya pinigilan. Nasa kamay ng nag-isang may-ari ng tindahan. Sa sandaling malapit ng mahawakan ang sinaunang elixir. Ikaw ang nagbigay daan sa huling kapangyarihan ng pugon ng lahat ng bagay. Isang puwersang hindi mapigilan ng ebolusyon. Mula sa anyo ng buwan ng pagbabalik, ito ay napuno. Sumigaw ang nag-isang may-ari ng tindahan. Lahat ng nasa kanyang katawan na dumaan sa tamang paraan. Pinaslang na buhay na itlog. Sa sandaling ito, para bang natagpuan niya ang kabayo. Walang kontrol na sumisigaw na umaagos mula sa kanyang katawan. Kusang sumanib sa pugon. Nawala ang lahat ng panlabas na kapangyarihan. Katawan ng nag-isang Diyos ng templo. Kasama ang kanyang antas ng pagsasanay sa makapangyarihang artifact. Parang isang bigas na lobo. Sa liwanag ay mabilis na naging malinaw at di totoo. Sa huli ay naging usok at naglaho sa kalangitan at lupa. Hindi siya natalo ng iyo. Siya ay kinuha ng mundong ito. Sa sandaling ito, sa itaas ng siyam na langit, nagbago ang hangin at ulap. Ang napakalakas na alon ng ulap ay tila iginuhit mula sa kawalang katiyakan. Ang lilang kidlat ay nagwawala. Isang kapangyarihang kayang wasakin ang kontinente. Mahigpit na nakatutok sa iyo. At ang iyong buhay na laban sa langit noong Pasko. Si Duke Xiaozi ay para sa pagnanakaw. Hindi pinapayagan ng langit na lumabas ang bagay na ito. Nang interviewin si Li Jai, nahulog ang kanyang balabal. Lahat ng tao sa plaza ay natakot na parang nawalan ng kaluluwa. Ngunit ikaw, gumawa ka ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Labis na nakakagulat na galaw. Inalis mo ang iyong baluti. Isinuko ang lahat ng depensa. Kahit na inabot mo ang iyong kamay. Aktibong itinulak ang danapang ayos ng langit patungo kay Li. Sentro ni Jai. Hayaan ang siyam na langit na kayang sirain ang Diyos ng larawan. Dumaan sa iyong katawan. Matinding ibinuhos sa ibabaw ng lunas sa pag-aayos ng langit. Ang iyong boses ay may dalang isang tiyak na pag-unawa sa lahat. Umabot sa kalangitan at lupa. Halika na, luntiang pagsubok. Linisin ang mundong ito mula sa kasalanan. Ngunit ang purong kidlat na iyon ay hindi nagwasak ng isa man. Sa halip ay parang pinakamataas na pagkawasak. Sa Green Refinement Tower, inalis ang huling piraso ng kalat. At ang iyong katawan ay naging tulay sa pagitan ng langit at ng dan. Ang kapangyarihan ng langit ay hindi napagwasak, kundi isang laban na ang mundo at langit ang pangunahing tauhan. Ang kidlat ay ang sukdulang pagsubok ng apoy. Isang tinig na nagbigay liwanag. Umalingkaw sa buong kontinente. Nawala ang mga ulap. Liwanag ng langit. Ang alak ay may kakaibang lakas at init. Samantala, ang huling hadlang sa iyong katawan. Naging agila ng daan ang iyong katawan. Pagsasanib ng dagat at Diyos na pitong. Nakasuspindi ka sa hangin. Itim na buhok na sumasabog. Ang iyong mga mata ay parang dagat ng mga bituin. Ikaw ang nag-iisang daan sa mundong ito. Sa plaza ng Magben, 100,000 alchemist ay hindi na makatatayo. Nagsagawa siya ng pinakamatanda sa harap ng langit. Pinakamalaking seremonya ng alchemy. Nagawa niya ito. Kainin mo siya at siya ililipad sa araw. Maging pinakamataas na alchemist sa lahat ng panahon. Lahat ng tao ay nakatingin sa iyo na may matinding pagnanasa. Naghihintay sa iyo na umakyat sa rurok. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong kamay. Nahulog ang buwan ng pagbabalik sa iyong palad. Nararamdaman mo ang kapangyarihang kayang muling hubugin ang universo. Ikaw ay tumingin pababa. Tumingin ka sa ibaba sa mga mukha ng paggalang. Tumingin ka ulit sa malayo sa bulwagan na puno ng pinsala. Sa huli, ang iyong tingin ay napadpad kay Su Kingsu. Ngunit siya ay ngumiti sa iyo na parang masaya. Tulad ng unang pagkikita. Ngumiti ka rin. At ikaw ay nasa ilalim ng pansin ng lahat. Ipinagsama ang bote ng alak na naglalaman ng hinaharap ng buong mundo. Biglang nagkalat ang mga aso, huwag hayaang manalo ang nagwagi. Dumarating ang walang katapusang mga sigaw ng pagkabigla. Ngunit huli na. Ang Gutiandan ay naging bilyong piraso ng nagniningning na liwanag. Parang isang malaking pagdiriwang ng espiritu. Nagsalo-salo sa buong danding kontinente. Ang liwanag ay bumagsak sa uhaw na dragon vein. Muling bumuhos ang espiritu ng enerhiya.
Ang liwanag ay bumuhos sa patag na disyerto. Nawasak na espiritual na damo ang sumabog. Pumasok ang liwanag sa bawat tahanan ng mga mortal. Madilim na sugat at sakit. Tahimik na buong lakas sa plaza. 100,000 alchemist ang naliligo sa ulan. Ang matagal ng hadlang ay biglang naalis. Sa sandaling ito, ang lahat ng nilalang sa danding kontinente. Lahat ay nakatanggap ng iyong biyaya. Sa huli, kahit saan man naroroon. Hindi inaasahang dekorasyon. Hindi sinasadya, sabay-sabay kaming yumuyuko ng taimtim sa iyong direksyon. Tulad ng sigaw ng bundok at alon ng dagat. Nagsama-sama upang bumuo ng isang dakilang puwersa. Ipinapaabot ang pagbati kay Santo Ancestor Shandao. Nang maglaon, tinanggihan mo ang maging pinuno ng buong mundo. Kasama mo si Sukingsu. Itinatag ang Sangdao kay Yuan Alliance. Magbibigay ng walang katapusang batayang solusyon. Walang pag-aalinlangan na inilabas sa publiko. Isang panahon ng pag-ibig na may isang panig ay iyong sinimulan. Matapos gawin ang lahat ng ito, ikaw at si Sukingsu ay tahimik na umalis. Sa isang lugar na walang nakakaalam ng inyong mga yapak. Ilang taon ang lumipas sa isang liblib na nayon sa bundok. Isang batang nag-aalaga ng baka na may nakatirintas na buhok. Ginagawang putik na sira-sirang luwad. Kumuha siya ng ilang damo. Nakagawa ng isang itim na elixir. Nagawa mong gumaling ang sakit ng iyong matandang baka. Sa malayo, nakaupo kayong magkatabi ni Sukingsu sa dalisdis ng bundok. Inilapat niya ng dahan-dahan ang kanyang ulo sa iyong balikat. Tignan mo, nagawa mo na. Umiti ka ng bahagya. Hawak kamay niya ang kanyang kamay, ang langit ay asul. Banayad na hangin at mga bulaklak. Ito ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng bagay na nais mo.